Okay. Hi. So, ulitin po natin yung video natin kanina habang ako'y nasa dagat kasi nawala nga pala yung sound habang nasa kalagitnaan. At I figured out kasi that time tumatawag yung asawa ko. So, once na may tumatawag sa phone ko, kasi phone ko yung ginagamit ko, hindi ko dinala ang aking GoPro camera. So, nakat yung sound. Kaya sayang naman, well, swerte yung mga nakikita doon sa site. At uulit natin kasi it is very important yung vlog na yon. Para kinakailangan ko kasing ulitin because again, like I said, it's very, very important. So hopefully, sabagay, alam ko naman yung point ng sinasabi natin doon. So, ang pinag-uusapan natin sa vlog na yun is yung mga napansin natin ng mga supporters, subscribers, at mga followers, at mga sumusubaybay kay Sir Paul, yung tungkol kay Bebe, yung ang kanyang tirahan or ang kanyang boarding house na nakita natin is butas-butas. So, lahat tayo nag-alala dahil syempre, yung unang-una doon na bakit ba tayo nag-alala kumbaga, kasi nga, concern tayo kay Bebe. Dahil kung hindi naman tayo concern, like, you know, hindi tayo we would have not said anything. But because we're concerned, kaya tayo nagsalita ng ganon. Or nag-comment ng ganon na sabi natin na, what you call this, na baka manakawan siya or masilipan siya. Well, unang-una, gaya na sinabi ko kanina, is wala po tayo sa ground zero. Ibig sabihin nun, wala tayo doon sa lugar, hindi natin alam ang mga totoo o mga totoong ganap. Kasi maari doon sa kanila is safe yun, kasi baka sila din lang, at mga walang mga intruders, sila din. So, ibig sabihin, baka nga naman safe siya doon. Pangalawa, hindi lang yun, nandun si Sir Paul, he's the one on ground zero. Alam niya, nakita niya, nandun siya, personal siyang nandun. So, alam niya yung totoong kalagayan ng bata. So, I know na kung hindi naman siguro maganda yung kalagayan ng bata, he would have done something about it. So, tayo kasi, nakikita lang natin yung napapanood natin, kung ano yung edited na yun, alam niyo yun. So, hindi natin alam ang mga story behind the scenes. So, may mga nag-comment na sinasabi sa akin na pakiusapan ko daw si Sir Paul, na ipaayos yung tirahan, or sabi sa akin na kausapin ko daw, or kontakin si Sir Paul. Well, first of all, maraming salamat sa kumpiyansya nyo sa akin, at sa pag-aakala nyo na gano'n ang relationship namin ni Sir Paul. Hindi po. Pare-parehas po tayo. Kung ano yung level ng relationship ko kay Sir Paul is gano'n din kayo. Isa lang po akong subscriber ni Sir Paul, kagaya nyo. Isa lang po akong supporter ni Sir Paul na kagaya nyo. Isa lang po akong tagahanga ni Sir Paul na kagaya nyo. So, wala po tayong pinagkaiba. Yung vlog ko na yun, nasabi ko na medyo disappointed ako kasi kaya nga sinabi ko na medyo lang, hindi ko na sinabi na iba pag yung talagang disappointed ako, na fully disappointed, kasi naniniwala ako na dahil nandun si Sir Paul, alam niya kung ano yung totoong nangyayari, at alam niya kung safe yung bata or mga ganun bang bagay. So, magtiwala tayo sa powers ni Sir Paul. So, wala po kaming relationship ni Sir Paul para pakiusapan ko siya, mga ganun ba. Hindi ko rin po siya pwedeng pangunahan. Again, ulitin ko, kagaya nyo, isa lang akong subscriber, isa lang akong tagahanga, isa lang akong taga-suporta. Nagre-reaction video lang po ako sa mga videos niya. Nagre-reaction ako sa mga videos niya. Unang-una is because
bakit siya, maraming nagsasabi, gumawa ka ng sarili mong video, bakit si Sir Paul, alam ba yan ni Sir Paul, hindi gusto ni Sir Paul yan, na nagre-reaction video ka, mga ganon. Pinili ko si Sir Paul na, ako nagre-reaction din ng ibang mga bagay, ibang mga topic. Nagre-reaction ako kay Sir Paul sa three main or four reasons. One is because of his innate humility, sa kanyang pagbibigay sa mga tao. Hindi ko nakita sa kanya ang kahambugan tuwing nagbibigay siya. He's so humble. Ano niya na, ano lang siya, he's just an instrument of God in helping the poorest of the poor, na sabi nga niya. Pangalawa, kung bakit ko siyang aking bilhin na vlog, bukod sa kanyang pagiging humble, at na-discuss ko na rito ng ilang beses, is also ang kanyang sincerity sa pagtulong is nandun, at hindi nagbago ang kanyang level of intensity ng pagtulong mula nung umpisa pa siyang nag-vlog hanggang ngayon. It became more and wider and deeper ang pagtulong niya sa mga katutubo. So, ulitin ko to, hindi ako nagkukumpara. Marami akong mga napanood ng charity vloggers, and some of them, nagpadala rin ako ng tulong sa mga blinablog nila. The reason na tumigil ako is that, sa kanila, is hindi ko naman sinabing masama yung ginagawa nila. Ang sinasabi ko lang is, what you call this, nagbago yung some of them, nagbago yung intensity ng kanilang pagtulong. It's like, for example, dati ganito ginagawa nila, like to the highest level, and then nung dumama na ang mga subscribers, dumama na ang supporters, kumbaga gumagawa na lang sila ng video na charity pa rin, pero hindi na yung level na dati. So, meron na namang magko-comment yan na, ay, pinagkukumpara. Yes, nagkukumpara po ako dahil karapatan ko po yung magkumpara kung sino po ang gusto kong suportahan. Kagaya din ng karapatan ninyo, piliin kung sino yung mga gusto nyo panoorin, sapagkat naaayon sa inyong taste. Kanya-kanyang taste po yan. So, kaya siya po ang aking piniling suportahan. Another reason is bakit siya ang pinili ko na i-reaction video is again for educational purposes. Nabanggit ko to kanina, ang kaso nga lang nawala ng sound dahil tumawag yung asawa ko. So, bakit ko sinabing educational purposes is because yung mga nababasa ko lang sa libro dati nung ako'y elementary on history, yung mga katutubong pamumuhay, I never knew back then, until I saw yung mga vlogs ni Sir Paul, na ang mga katutubo is patuloy pa rin pala na namumuhay sila sa lumang sibilisasyon, pinapanatili nila ang kanilang lumang kaugalian, which is good. Some of them are good, but at this stage, at this point in time, medyo nahuhuli sila. Pero hindi natin pwede silang husgahan doon. The point is, kaya ko gustong-gusto nga na blinablog yun, is that nakikita ko ang history from books, nakikita ko in real life sa pamamagitan ng mga vlogs ni Sir Paul. So, nandito pa ako sa pool. So, isa yon na reason kung bakit ko siya blinablog. Okay? Kaya yung mga sinaunang tradisyon ng ligawan, mga sinaunang tradisyon ng pag-aasawa, mga sinaunang tradisyon paano kung hindi matuloy ang mga pag-aasawahan. So all that is because of the vlogs, videos of Sir Paul ng Pugong Bihero. And I'm really amazed na nakikita ko yung binabasa ko lang na libro nung ako'y elementary. Like imagine that, I'm already 52 years old. So, the time na pinag-aaralan ng history, I was, 11, 12 years old? And then, wow, nakita ko ngayon sa pamamagitan ng vlog ni Sir Paul. Another reason kung bakit gustong-gusto ko ang vlog ni Sir Paul is that because it gives me a reminder, or it reminisces
yung dating baryo namin. Kasi yung mga pinupuntahan ni Sir Paul na gano'n, na mga kakahuyan, ang kapaligiran, mga daan is putik-putik, that was us before. Yun yung village, yun yung barangay namin, sa Barangay San Luis, Pugualaw Union. Ganon ang daan, putik-putik, lubak-lubak. Ngayon po is highway na siya kung saan dumadaan ang paakyat ng Baguio. So, and then, dati-dati, ang mga punong kahoy, ang dami-daming punong kahoy sa tabi ng daan, sa tapat ng bahay. So, dati, pag ikay titigil, sasabihin mo sa sasakyan, o sa tricycle, o sa kalesa. Maalala ko, nagkalesa pa kami noon ng lola ko eh. Nasasabihin mo, ay, dyan po ako sa tapat ng akasya, o sa tapat ng mangga, o kaya meron kang ipapadala mula sa palengke, for example, may pupuntahan ka at ang dami-dami mong dala, padala mo lang sa tricycle, pakibaba mo doon sa Barrio San Luis, doon sa may tapat ng akasya, yung mga ganun ba. So, nakikita ko yun sa mga vlogs ni Sir Paul, there's still the virginity of the place, there's still the oldness of the place, and it reminisces at nakakapag-remind sa akin ang buhay na dati nung simple lang, walang mga internet, simple lang ang buhay na paggabi, pag may ilaw ang buwan, maglalaro pa yun ng mga pinsan mo, mga kapitbahay mo, mga kabaryo mo doon sa kalsada dahil maliwanag ang buwan. At uwi ka na lang kasi tatawagin ka na, kinakailangan mo ng matulog. O kaya pag gutom ka, hindi pa nakapagluto ang nanay mo, o kaya ubos ang ulam, is pwede ka makikain sa kapitbahay mo. Yung that time, that era, na marami talaga sa inyo hindi na alam ang ganong era na buhay sa Pilipinas. Well, pinagdaanan ko yun. And so, ngayon, nakikita ko pa rin yun sa mga vlogs ni Sir Paul na nandun pa rin yung village life. Nandun pa rin yung buhay na simple. At ang problema nila is pagkain, ang ulam. Hindi pa rin ang problema kung anong pang-load. Yung mga ganun ba. So, yun ang isa sa mga reasons kung bakit ko pinili na mag-reaction sa mga vlogs ni Sir Paul. Kaya, but again, kagaya parehas lang po tayo ng level. Pag bumalik tayo sa usapan natin kanina, hindi ko pwedeng pangunahan si Sir Paul. Hindi rin ako nagsasuggest kung anong pwede niyang gawin. Vlog niya po yun. At hindi lang dahil sa vlog niya, ulitin ko, he is the one on ground zero. Siya yung nandun, hindi po tayo. Nakikita niya ang mga tunay na pangyayari, na alam niya ang mga real na mga pangyayari sa mga blinablog niya. Kaya ang ulitin ko ulit, huwag po kayong mag-alala. I don't think na dapat tayong mag-alala kasi si Sir Paul, I'm pretty sure hindi niya pababayaan si Bebe. Pero naintindihan ko rin ang inyong mga saloobin kasi nga concerned talaga kayo, which is good. Nandun yung pagmamalasakit nyo sa bata dahil nagmamalasakit kayo dahil nagustuhan nyo rin si Bebe, 10 ng kanyang nanay at magulang na gustong-gusto ko yung pamilya ni Bebe. Alam nyo yun, kagaya ng mga nasabi ko na sa unang mga parts ng reaction video ko on Bebe. Okay. Meron pa tayong isang topic na pag-uusapan. Iyon ang tungkol sa marami ding nagko-comment na bakit daw hindi ako mag-member ng PB Team. Unang-una po, hindi ko alam kung ano ang what do you call this? Pamantayan, regulations, or paano namimili si Sir Paul ng mga nagiging kasama niya sa team niya. But I'm very flattered na isa nasali nyo ako sa level na yun. So, I'm very, very flattered. I'm very, very thankful na ganun ang naisip nyo. So, kapag si Sir Paul is, yung inilalapit nyo ako sa kanya, sa level ng kanyang pagiging isang charity vlogger, na gusto nyong maging member ako ng PB Team niya. So, that is very, very flattering and very, very honor. It's an honor for me na inisip niyo yung ganon. However, on the other hand,
Ako po kasi nagre-reaction video. So, hindi lang si Sir Paul ang nire-reactionan ko. Gaya ng sabi ko, nagre-reaction din ako sa mga ibang bagay. Siya lang nga lang ang paborito kong nire-reactionan. The reason na as a reaction, as a video reactionist or somebody who reacts, somebody who commentator like me, is mas maganda kung ako ay nasa labas ng isang team. We're not only talking here about Sir Paul, ano? Kasi pag outsider ka kasi, i-report mo kung ano talaga yung nakikita mo, hindi ka nagiging bias. Sa case Sir Paul, wala tayong nakikitang mali sa mga vlogs niya, even the way he handle things. I don't see, wala akong nakitang kapuna-puna. Kaya puro maganda ang aking mga reactions on him because there's really nothing to be negative about. Kaya nagtataka na lang ako sa mga nagiging nega kasi ang nakikita nila, hindi nila nakikita yung magandang bagay. Ang pinipilit nilang makita is yung pangit. So, parang ngayon, ang nangyari ngayon, despite of everything, nakita iba naman yung pangyayari ngayon dahil nakita natin yung butas-butas ng dingding ni Bebe. So, it's not because na gusto nating i-bash ang video ni Sir Paul, but because we're saying that because of our concern to Bebe. So, that is a totally different story. So, anyway, bakit po ako kinakailangan maging isang outsider sa mga nire-reaction kong video? Kasi kinakailangan kong hindi maging bias. Let's say, maraming nagsasabi na, alam ba yan ni Sir Paul na nagre-reaction ka? 2 tao lang ang pinapayagan ni Sir Paul na mag-reaction ng kanyang video. I think some of you mentioned si Madam Yola, which is a member of the PB team. At hindi ko pa alam kung sino pa yung isa na sinasabi ng iba sa inyo na binigyan ng karapatan ni Sir Paul na mag-reaction video. So, ako po yung isang nagre-reaction video na what do you call this one? Kung ano yung nakita ko, yun. According to the video according to the videos. Wala ako sa ground zero, so hindi ako pwedeng do maganda na merong talagang kasamahan sa Sir Paul na nagre-reaction sa kanyang mga videos. Though, kapag kasamahan mo kasi, it's no longer a reaction video. It's more of a parang supporting document. Yung parang sinusuportahan niya lang yung dokumento na nandun na. So, parang isang witness, isang personal witness, yun, pagkasamahan ng isang grupo ang nagre-reaction. While ako, I'm a third party. Kung ako yung sa korte, ako yung jury. Hindi ako yung witness, hindi ako yung ako yung jury, ako yung third eye na nakikita yung mga pangyayari outside of the group. So, though I'm very flattered sa mga nagsasabi na dapat mag-member ako ng PB team, I'm pretty sure si Sir Paul is like, natatawa na lang siguro si Sir Paul sa mga sinasabi nyo na member ako ng PB team. Sino ba naman si Nurse Nora, di ba? But again, it's so flattering and thank you very much. So, kagaya ito ng example. Isa ka, for example, ikaw. Pangalan mo, for example, ikaw si, let's say, Madeline, okay? So, ikaw si Madeline, magaling kang magluto. Ngayon, ang nanay mo, pinagsasabi niya sa mga tao, si Madeline, galing-galing niya magluto. Ngayon, yung mga nakakarinig sa kanya na hindi pa talaga nakakatikim ng luto niya, ng luto mo, Madeline, for example, ikaw si Madeline na magaling pagluto. Pag hindi pa nila natitikman yung luto mo, is that they are not going to take your mother's words on hand. Or hindi nila, upon her word, hindi nila paniniwalaan. Because she's your mother. So, sasabihin, anak niya kasi kaya ganun. Though merong mga naniniwala, hindi naman lahat is magiging yung hindi naniniwala, but or suspicious, but some of them will believe and some of them will not believe. Okay? Maniniwala sila na, for example, isang
taga-ibang bayan or hindi pamilya ang nakatikim ng luto ni Madeline. And then sasabihin niya, wow, ang sarap palang magluto ni Madeline. And then, the credibility, yung credibility na ng pagiging magaling magluto ng Madeline is like really, hindi na siya bias. Hindi na dahil sa sinabi ng nanay niya, kung hindi dahil ibang tao yung nag-react, is nagiging more na truthful. Hindi ko naman sinasabi na nagsisinungaling yung nanay. Again, ulitin ko, na maaring totoo kang magaling magluto, pero iba ang magiging impact ng reaction ng isang outsider. So, dahil ako, nagre-reaction ako at ang sinasabi ko lang naman yung kung ano yung totoo, kung ano yung nakikita ko, doon ako. At isa rin ako na ang nakikita ko is pag ito, kalahati na lang siya, no? So, ang mga negative people, ang nakikita nila, naku, kakalahati na lang. Ayan, yung nakita nila yung wala ng laman. Ako, ang nakikita ko, wow, may kalahati pa. See the difference? So, that's me. Pag nagre-reaction ako, ang tinitignan ko is more of the silver lining. It's more of the positive impact ng nakikita ko. Kagaya nung nagsabi yung ginawa ni Sir Paul na bahay ng mga magkakapatid na naulila, no? Ang ganda-ganda ng bahay. Tapos, may refrigerator lang sa salas, sa living room. Ang dami na yung mga nag-comment na, ay, bakit naman yung refrigerator na sa living room? Hindi nakita na, wow, may refrigerator na yung mga bata. That would have been my reaction. See, and that's me reacting. Like, wow, may kalahati pa. Akong tsaa. Yung iba, kakalahati na lang. See the difference? That's me. Ganun po ako na isang reactionist. So, but then, makatotohanan po akong mag-react. Kung ano yung nakikita ko, doon ako nagre-react. So, maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Thank you very, very much. Dapat nga talaga magre-reaction video ako, pero dahil nga sa comment nyo na kapag kasapan ko si Sir Paul, mga ganun-ganun, ulitin ko po, hindi po ako pwedeng manghimasok, hindi ko pwedeng pakialaman si Sir Paul. Ako ay kagaya nyo lang na taga-panood, taga-subaybay, subscriber, taga-hanga ng ating nag-iisang pugong biyahero na si Sir Paul.